Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong naganap na Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros tungkol po dyan sa alleged sex trafficking, sex abuses ni Pastor Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, the very powerful pastor. Intindi, no? Tulad po ng sinabi ko sa mga previous vlog ko, antibay ng pastor na yan. Super yaman. At ngayon nga po, nowhere to be found siya dyan sa hearing na yan. No? Ang dahilan niya, it is a rehearse, moro-moro, no? American court yan, at dapat dalhin nyo yan sa korte. Yung sa korte part, mag-antay kayo. In aid of legislation nga di po ba? O, yung American court, bakit nasa Amerika ba yan? Patunayan nyo muna na sinasabi yung American court, yung Senado natin, ha? O, so dito, dahil nga po dyan sa hearing na yan, may mga lumabas na mga juicy na marites. At for the first time, nakakita po ako ng isang senador na sumama kay Risa Hontiveros dyan sa hearing na yan. Akala ko, alone and lonely senator si Hontiveros pagdating sa kanyang hearing. Pero may umatin po, no? Yan po ay si Senator Robin Padilla, si Mr. Wonderful Tonight. Hindi ko alam kung in defense of Quiboloy or just he wants to know the truth or listen to the witnesses' testimony. No? Pero may sinabi po siya no? And also, diyan po sa hearing na yan, yung pong isang testigo, merong isang isiniwalat tungkol sa mag-amang Duterte. Si Prime Minister ni Baal at si Tamilmil. Naku, napakaganda nito mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagsishare ng inyong blessings through super chat, super stickers, and super thanks, maraming salamat din po. No? At naku, mga kababayan, malapit na po tayong mag-road to 25K subscribers. Napakalaking tulong nyo po. No? At eto na. Ito munang papansinin natin. Pasensya naman po sa mga masasalig dito, lalo na sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi ba kayo nagtataka bakit ang inyong pastor napakayaman? Tapos tignan nyo yung mga ibang members ninyo. Siya merong mansion dyan sa Glory Mountain nyo. Mamaya mababasa natin dito yung Glory Mountain. Napakalaki ng simbahan ninyo. Pero kung talagang susuruin nyo ang banal na kasulatan, ewan ko. Kayo na po mga kababayan ang magbigay ng inyong opinion at reaction. Ako po ang reaction ko, nagulat ako. Pero ano naman ang opinion ko? No comment for the matter. Ay, mali. No comment for the meantime. O bakit yan? Yung dalawang T and T. No? The three T's nung dalawa. O parang naging tatlo yung T nung dalawa. Kasi Tamilmil at Tambalinang tae. May extra layer of T. Di ba Maritel T? Shout out sa'yo. At shout out nga po pala kay Miss Marie Chris Hernandez ng North Carolina. Lagi po siyang nagre-replay ng ating videos. At doon pa po sa hindi natin ma-shoutout, pasensya na po kayo. Dami nyo. O eto, unahin muna natin si Mr. Wonderful Tonight. Yung kanyang sinabi doon sa hearing na yun. Ewan ko kung anong masasabi niyo dito sa kupal na ito. O eto alam ko marami rin ditong asar pero wala. Kailangan yung mapakinggan at mapanood ang kanyang sinasabi. Eto po mga kababayan. Ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Quiboloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng
Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Quiboloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Quiboloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito. Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakasuhan. So yan po, no, mga kababayan, yung sinasabi lang ng inyong butihing senador, Wonderful Tonight, Robin Padilla. Na sinasabi niya lang, nung panahon ni Gloria, magkasama sila ni Quiboloy for whatever they are doing, no? Kayo na ang mag-isip dyan kung anong ginagawa nila ni Quiboloy. Sabi niya, peace process and I don't know. At kung kahit kailan man daw, hindi siya hiningan ng pera ni Quiboloy. Ang tanong, bakit ka naman hihingan ng pera ni Quiboloy? Di ba? Papakita ba ni Quiboloy sa'yo ang totoong kulay niya? Ang mga nagsasalita dyan ay mga witnesses. Mga first-hand account nila, no? Experience nila sa mga pinaggagawa sa kanila nung mga tauhan ni Quiboloy. It's not all about you, Mr. Robin Padilla. You are there to listen to the plight, to the experiences, to the yung mga ginawang kalokohan, pagmamaltrato sa mga biktima na yan. You don't have to exemplify, amplify yourself para kang si Senadora Amy Tambalina. No? Parang ikaw din, pangalan mo ba Amy? Hindi mo na kinakailangan pa yan iparinig sa mga witnesses. Because your experience with Quiboloy is different from them. Kung sa'yo, happy-happy kayo, magkaibigan kayo, di ba? You have your good old days with Quiboloy, but these victims suffer a lot. Kung totoo man sila. Pero based on their account, no? Ibinubuwis nila ang buhay nila dyan. Tulad ng sabi nga ni Hontiveros, nakakakuha na sila ng threat dun sa dalawang nag-witness. Tinitreat na ang buhay nila, pinaghahanap na sila. Di po ba? Tapos ikaw dyan, sasabihin mo lang yung experience mo, parang pinagmamalaki mo pa na hindi naman ganyan si Quiboloy. Ano iisipin namin? Na nagsisinungaling yung mga witnesses, na mas credible ka dahil senador ka, dahil sa experience mo? Paano naman sila? Even though na sinabi niya dyan, na nandyan siya para makinig, hindi para depensahan si Quiboloy. Pero what you have done? Ano ginawa mo? Ang iisipin ng tao, sinusuportahan niya si Quiboloy, dinedepensa niya kasi kailanman daw hindi siya hiningan ng pera ni Quiboloy. Baka hindi nang gusto ni Quiboloy sa'yo Di po ba? Ang gusto ni Quiboloy sa'yo, pagkakaibigan, koneksyon, di ba? Kaya hayaan mo na yung ibang tao ang gumawa ng kanyang bidding. Ayun.
Di po ba? So, ikaw, experience mo yan, paano sila? Kaya tuloy isipin ko, are you depending? Kiboloy? Tanong lang ha. Pero sinasabi niya, hindi naman daw. Ito, idagdag pa natin dito, mga kababayan, ang sinabi niya sa dulong-dulo dito sa Manila Bulletin. Ito, Robin Padilla says Kiboloy not even ask wants money from him. No? Kasi hindi nahihingi sa yan. Marami nang gumagawa ng kanyang bidding. Ito pa, ang sabi niya sa dulo. I am also speaking freely that never once was I or anyone in the kingdom of Jesus Christ asked for money. Not even once. Okay. Padilla clarified that he was not taking sides but he stressed that those making the accusation should be able to face the person they were accusing. Ayan nga ang problema. No? I just want to say that if we accuse and stand up, whether we are afraid or not, we need to face the ones we are accusing with our faces sin and recognize, because that's what the next generation will remember about how we stood up. Ikaw naman, Robin Padilla, pinoprotektahan nga sila. Kasi yung sinasalag nila ay isang napakalakas na tao. At yan ay maraming follower. Paano pag nakita ang mga pagmumukha nila? Can you protect them from the harm that they will get from the outside of the Senate? Paano pag wala na ang proteksyon ng gobyerno? Di ba? Yung buhay din ni Hontiveros dyan, nakalagay sa alanganin. Sa dami ba naman ng mga followers ng Kingdom of Jesus Christ? Malay nyo, meron dyan. Malay lang natin. Kunwari, magkukunwaring member ng KJOC o whatever that church they have. Hindi lang ang witnesses, pati si Hontiveros, ang buhay niyan nag-aalanganin na. Tapos ikaw, Robin, china-chastise mo ang mga witnesses na sinasabi mong para ma-face nila yung inaakasuhan nila, dapat matanggalin yung maskara kasi ayun yung makikita ng next generation. Gago ka pala eh. Di ba? Kung ikaw, yan, sige gawin mo. Matapang ka eh. No? Pero itong mga witnesses na to, may mga minors dyan. And they are protecting their lives. Saka yung kanilang kamag-anak. Diba? Malay mo, i-threat yung kamag-anak niyan para lumabas sila. Diba nangyayari yan? Hindi lang sa mga movie. Kasi ikaw, puro ka na lang movie ang nasa isip mo. You're not in the reality. You're still in a fictional world. Diba? Ang tindi ng sinabi, I just want to say that if we accuse and stand up, whether we are afraid or not, we need to face the ones we are accusing with our faces sin and recognize, because that's what the next generation will remember about how we stood up. Grabe. Sinabi mo rin ba yan? Ganyan din ba dapat sabihin dito sa mga ibang tao na nakatakip ang kanilang muka kung nagpro-protesta sila? Ganun ba? Hindi porket tinatakpan ng mukha nila, mga duwag na sila. Hindi mo naintindihan eh. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Kung ikaw sa matapang, sige sa matapang ka. Buwis buhay ka. Pero itong mga to, mga witnesses na yan, they want to protect their lives and also the lives of their family. Di ba? Sinabi mo ba yan kay Hontiveros? Hontiveros, patanggal mo nga mga maskara ng mga yan. Isa lang ibig sabihin yan. Yung sinasabi mo dito na kinaklarify niya na wala siyang tinitake ng sides. No. Para sa aking opinion, hindi. He is taking the side of Kiboloy. Nonsense to eh. Bakit mo sasabihin itong bagay na ito? Alam mo naman bakit nakatakip ang mga yan. For their protection. Paano pag ikaw yan, yung pamilya mo, ano gagawin mo? Diba? You will protect your family no matter what it costs. Ito, isa sa paraan niya ni Hontiveros at ng mga lawyers nila na hindi sila makita for their protection. No? Hindi lang kay Kiboloy, sinasabi ko sa inyo, doon sa mga gustong mag-threat sa buhay ng mga yan. Ang tindi mo naman, Robin. Ibang klase ka talaga. Anong klaseng pag-iisip meron ka?
Napaghahalata mga kababayan eh. So therefore, ulitin ko lang yung sinasabi niya dito, Padilla clarified that he was not taking sides but stressed that those making the accusation should be able to face the person they are accusing. Unang-una, yung person that they're accusing is not there. No? Nowhere to be found. Siya ang duwag. Pero wag mo namang sabing tanggalin ang maskara nila para makita. Ganon? O ikaw ang matapang, bilib ako sa'yo, 3 yagballs mo, dami mo yagballs eh. Di po ba? Hindi lahat ng bagay ay dapat naaayon sa prinsipyo mo, Robin Padilla. Kasi minsan ang prinsipyo mo, baluktot. Di ba? Anong klaseng ano to? As much possible, we have to protect our witnesses. Kasi yan, ang magpapatunay, maglalabas ng katotohanan. Tapos ang gusto mo, pakita ang mga mukha nila. Nasaan ang protection? Hindi lang sila, pati pamilya nila, mga kababayan, nanganganib ang buhay ng mga yan. Dahil ang kinakalaban nila ay napakalakas. Di ba? Appointed son of God. O, paano mo kakalabanin yun? Mapera yun. Daming koneksyon. Sila walang koneksyon. Tapos i-chastise mo? Pagsasabihan mo ng ganyan, ikikwento mo pa yung karanasan mo sa kanya? O ano ang ibig sabihin? Anong iisipin ko? You are taking his side. Di ba? Grabe mga kababayan po. Ibang klase talaga ang pag-iisip nito si Robin. Utak sanggano talaga mga kababayan no. Grabe sige, granting matapang sa matapang siya, sige. Pero wag mo naman itulad sa lahat. Wag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. That's not how we do it. Senator ka pa man din. It's to be in the spirit of fairness. You don't have to chastise these witnesses because iba yung experience mo sa experience nila kay Quiboloy. Kung ikaw, masarap ang experience mo kay Quiboloy, sila hindi. They suffered a lot. Di ba? O kayo mga kababayan, masasabi nyo dyan sa sinabi ng inyong napakagaling na senador. Di ba? Eto po, punta po tayo dito sa isa pang pasabog dyan sa Senate hearing na yan. Yung isa pong witness, ayan, tingnan nyo po yung larawan, nakatakip ang mukha niya. Ayan ang gustong ipatanggal ni Robin. Harapin daw yung accuser. Nasaan yung ina-accuse? Wala nga eh. Di ba? Catch me if you can. He's on the run. Di ba? Living on the jet plane nga siya eh. Tapos sasabihin mo, tanggalin yung maskara. Disadvantage na sila, mga kababayan. Yung ina-accuse nila, hindi nila kaharap. Kasi nung gusto ni Robin eh, papuntay mo muna dyan si Quiboloy. Sa hearing na yan. Baka sabihin, tanggalin nyo rin yan. Para magkaharap-harap kayo. Di po ba? Hindi, si Quiboloy, ang laking maskara. Ang kanyang isinupalpal sa mukha niya. Nandun siya sa kanyang Glory Mountain. Nandun siya sa kanyang kalabaw na China. Di ba? Sino ang mas duwag ngayon? Si Quiboloy o itong mga witnesses na buwis buhay? Di ba? Punta tayo dito. Sa tambayan ng GMA News. Senate witness ex-President Duterte at VP Sara nakakuha ng mga baril mula kay Pastor Quiboloy sa Glory Mountain. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Diba? Glory. Ang dami pala baril, Sinabi ng isang testigo na dumalo sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Hontiveros na nakakuha umano ng mga baril na nasa mga bag sina dating Pangulong Duterte at anak niyang si Vice Presidente Sara Duterte mula kay Quiboloy. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family and ganyan, sinabi ng testigo na tinago sa alias Rene na nakakuha umano ang mag-amang Duterte ang mga armas sa Glory Mountain kung saan dati siyang landscaper. Ako po ay naging landscaper ni Quiboloy sa Glory Mountain at doon ko po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Quiboloy sa Glory Mountain. Pag dumadating si Quiboloy sakay ng chopper, may dala po siya na malalaking bag na laman po ang iba't ibang uri ng baril at nilalatag po ito sa tent na katabi po ng mansyon niya. Nakita nyo yan? Baliktad na baliktad ang nakasulat sa banal na kasulatan sa ginagawa niya. Walang apostoles, walang disipulong mayaman ang Panginoong Diyos.
Pero si Kibuloy, ano yan, no? May helicopter, may mansion, may malaking simbahan. Bilhin nyo yun. Si Jesus Christ nga, naglakad-lakad kasama nga apostoles. Bangka lang yung sinasakyan. Pero si Kibuloy, modern world. Helicopter. Mansion. Dami kwarta, dami pa baril. Ha? Minsan po pumupunta doon si former President Duterte at former Davao Mayor Sara Duterte. Pag umaalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ay, patay. Anong ginagawa ng mga baril na yun sa mansyon ni Kibuloy? Is he building an army? O yun. Makikita ang Glory Mountain na pag-aari umano ni Kibuloy sa Davao City na kilalang baluarte ng mga Duterte. Nakita niyo. Ibang klase ang mga Duterte pala, no? Kaya pala, gustong pag-resignin ang Pangulong BBM, no? Akala natin matinong presidente. Akala natin matitinong pamilya. Yung pala, mga ano. Sa testimonya ni Rene sa komite, sinabi rin niya na nag-aalok ng peking scholarship ang KOJC para mahikayat ang mga kabataan na sumapi sa grupo. Kwento ni Rene, nang maging full-time siya sa KOJC, inutusan siyang mamalimos sa mga kalye, plaza at restaurant at binigyan ng kota na 3,000 kada araw na kailangan makuhang limos. Kung hindi ko maaabot ang aking goal ay papaluin at di ako papakainin. Pag bare months naman po o mula September to December ay mas puspusan ng aming pamamalimos. 1.5 million ang aking goal na kailangan makuha at may bigay kay Kibuloy sa loob ng 4 na buwan. 1.5. How many are they? Kung 1 million sila, na tagwa 1.5 million, ilan sila? Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na po akong pahinga at kain. Gumagamit kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Ay, grabe itong siniwalat nito. Nagsimula raw magduda si Rene sa KOJC nang maging youth leader na siya at inatasang mag-recruit ng mga kabataan para sumali sa kanilang religious group na mamamalimos din. Noong nahalata nila na ako na ay may agam-agam, pinadala ako sa central headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aaralin sa Jose Maria College, pero dinala lang po ako sa Glory Mountain kung saan dito dinadala ang mga sanction workers o yung hindi nakakakuha sa mga kota o kailangan ng pagwawasto. Sa Glory Mountain, nakaranas umano si Rene ng pananakit mula kay Kibuloy kapag hindi ito nasiyahan sa kaniyang trabaho bilang landscaper. Ay, grabe pala dito, mga kababayan. Antindi nito. Mismong si Kibuloy ang nananakit. O ayan, paano pasisinungalingan ito ni Kibuloy? Paano dedepensahan yan? First-hand account witness, mga kababayan. No? Antindi, 1.5 million per person pag bare months. Pag hindi nakakuha ng kota, papaluin, hindi papakainin. Ay, tama lang yung kaso sa kanya dito sa Amerika. Fraud, coercion, sex trafficking by force, sex trafficking by fraud. Ayun. Bulk cash smuggling, kaya pala ang yaman ni Kibuloy, no? Kaya kung ako, no, manghingi si Hontiveros ng search warrant para makita yan. Kaso hindi po korte. Kaya dapat dalhin talaga yan ni Hontiveros sa korte, no, mga kababayan. So diyan lang po. Marami pa to, juicy pa yan, no? Tutuloy natin to, no? Oh, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.